Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit na naman itong pag-uusapan natin. Mga makaduterteng senador at congressman kinastigo. Bato, binatukan ang pagiging batugan. Robin Padilla, nagmukhang tanga at isa na namang trapong congressman ang naduwag at ayaw sa impeachment ni BP Sara. Matapos isiniwalat ng Impact Leadership ang sarap buhay ng pamilya Bato de la Rosa sa Senado, abay Robin Padilla to the rescue. Bakit naman daw pinag-iinitan ang kanyang tropa? Kaya naman binira ang tinatawag ngayon na batugang senador at payaso sa Senado. Samantala, isa na namang congressman ang natanggalan ng maskara at umaalingasaw ang pagiging trapo. Ipinagmalaki pa na wala daw saysay ang impeachment at sawa na daw ang taong bayan. Bagay na bineltahan ng isang matapang na abogado at kinalampag ang kamera para magising ang mga trapo. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito. Nung nakaraan mga kaibigan, na pag-usapan natin yung pag-amin ni Abante at ni Toby Tiangco na hindi daw sila excited sa impeachment ni Sara Duterte. Abay, isa na naman po na trapo na congressman ang naduwag mga kaibigan. Pakinggan po natin ito. Sa akin at saka sa maraming nakakausap ko, no, parang sa Congress parang sawa na kami sa impeachment eh. Ang dami-daming pinag-uusapan na ang dami nating problema, hindi pa nga natatapos itong pag-iimbestiga dito sa mga nangyari sa mga flood control, hindi ba? So, palagay ko marami pa kami dapat isipin. Siyempre, katungkulan namin na pag may dumating na impeachment complaint, titignan namin, di ba? Basahin namin kung meron bang base yan o wala. Pero sa tingin ko, kung hindi naman napakaseryoso, napakalinaw ng ebidensya at mga ano lang, kung parang namumulitika lang yung mga nagpapile ng impeachment, kami talagang hindi na namin talaga, NUP at saka ako personally, hindi na namin talaga papansinin niya. Parang sayang lang ang oras. Lahat na impeachment, parang wala nang saysay yan eh. Kasi, ang dami na natin oras na nalagay dyan eh. Kung saan-saan na nakarating yung mga impeachment na yan eh. Tapos ang nakikita natin, siguro, hindi siguro malinaw at hindi gusto ng tao talaga kasi walang dinadatnan eh. Galing ka ba sa ibang planeta, sir? O Congressman Puno? Para sabihin mo na mukhang ayaw na ng taong bayan ang impeachment ni Sara Duterte? Mukhang nakakalimot ata itong si Congressman at yung iba pa, no? Nung panahon ng unang impeachment. Galing pa nga sa inyo itong pronouncement na to. O anong sabi ninyo? Survey on BP Duterte's impeachment reflects public outrage. Lawmakers. Tapos hindi po nagbabago ang stand ng taong bayan dyan sa 88% ng mga Pilipino na gusto na harapin sana ni Sara Duterte ang kanyang impeachment. Ay sana malinaw sa inyo yan, Congressman Puno. Tuloy natin mga kaibigan. Pero kung yung walang bago, walang madiin na ebidensya, hindi naman mukhang, malinaw, ganun, palagay ko. Hindi. Pero yung 130 na pirmahan, yan, sigurado ko hindi kami sasali dyan. Si mga kaibigan, ngayon pa lang sigurado na daw siya na hindi pipirma sa kahit anong impeachment. Mapasara Duterte man yan o kay President Marcos. Alam nyo mga kaibigan, walang problema kung gusto ng mga DILIS, mga DDS na mag-file ng impeachment laban kay President Marcos. Walang problema yan, karapatan po nila yan. Pero yung impeachment laban kay Sara Duterte, biglang hindi na kayo excited? Nawala mga kaibigan, yung apoy nila sa dibdib, no? Nung nakaraan, di ba? Ganun na ganun sila eh. Naging matamlay na sila mga kaibigan, no? Samantalang nung una, ang tatapang nila. Sabi pa nila mga kaibigan, malakas ang ebidensya laban kay BP Sara. Ba't ayaw niyong ituloy? Baka naman totoo yung paratang sa mga congressman na bayad daw sila. Ngayon, kung hindi naman pala kayo bayad, nasaan ang prinsipyo ninyo? Yan ang pairalin ninyo, di po ba? Kaya naman, heto mga kaibigan, si Attorney Enzo at si Nargo ang kabalbalan ng mga trapong congressman tulad ni Congressman Puno. Alam nyo nung panahon ni GMA, yung kampi, di ba mayroong partido si GMA, Lakas CMD. Ito naman, nagbuo naman ito ng grupo niya, kampi. Kaya ito, talagang mahilig itong Puno na to, itong Ronaldo Puno ito eh. Ano talaga ito?
Trapong-trapo talaga ang dating niyan, tama si Erwin Varela. Pero pagkatapos ni GMA, naghiwalay itong grupo nila Puno sa si Garcia ng Cebu, nagbuo ng bagong grupo. Yan na yung NUP, National Unity Party. Mga trapo ang nandyan. So NUP, mga trapo pala kayo. Oh. Pero in fairness mga kaibigan na, itong si Puno, siya po yung kumakastigo ngayon kay Kiko Barsaga, 'di ba? Na gusto niyang kasuhan. May point naman siya, pero ganun pa rin, trapo ka pa din pagdating sa impeachment ni Sara Duterte. In-interview itong si Dong Puno kung anong stand nila sa impeachment. Sabi nito, ano na daw yan? Wala nang saysay ang mga impeachment na yan. Bakit kaya ayaw na nito nila Puno at nung partido niya, yung NUP, yung National Unity Party, bakit ayaw na nila sa impeachment? Kasi yung sinasabi niyang rason, ang una niyang rason, busy daw ang Kongreso ngayon. Ang dami pa daw dapat trabahuhin. Busy. Ang dami daw dapat trabahuhin. Unang-una, napaka-importante ng impeachment kay Sara kasi ito ay pagpapanagot sa kanya sa mga katiwaliang nagawa niya. Totoo. Yung ginagawa nila Senador Ping Lacson ng Blue Ribbon at yung ginagawa ng ICI, pagpapanagot naman yan sa mga kurap sa pondo ng bayan pagdating sa flood control. Iba yun kay Sara. Pero pareho yan korupsyon. Tama. Kaya pareho yung dapat labanan. Kaya nga dapat i-impeach ang Vice President dahil corrupt din siya. Itong lahat ng ito, itong parehong ito, pagpapanagot kay Sara, pagpapanagot sa mga corrupt na DPWH at mga senador at congressman, yan ay pareho dapat isulong. Wala namang dapat piliin dyan na wag nating isulong ang impeachment kay Sara kasi busy tayo sa pagpapanagot sa mga anomalya, sa flood control. Pareho yan. Pareho yan importante. Kaya lang, ano kayang dahilan? Yun na nga mga kaibigan. Ano kaya ang dahilan dito? Kasi mga kaibigan, nung unang impeachment, ang daming congressman ang pumirma dahil naniniwala sila na may probable cause ang impeachment ni Sara Duterte. Pero bakit ngayon matamlay sila? Hindi nga daw sila excited eh. Tapos wala naman nagbago sa article of impeachment. May nadagdag pa nga di ba? Dahil nga sa mga testimonya ni Ramil Madriaga. So anong dahilan bakit kaya matamlay ang congressman, di ba? Yung mga tulad ni Puno. Alamin natin mga kaibigan. Sabi kasi ni Edelberto Bonifacio, wala na kasing lagay. Yun lang. Yung ba ang tunay na dahilan? Walang lagay? Ay nako mga kaibigan, matindi yan, no? Tingnan natin. Alam nyo yung akusasyon sa kanila ng mga kongresista? Ano ba yung akusasyon sa kanila ng mga DDS? Diba ang akusasyon sa kanila ng mga DDS ng kampo ni Sara Duterte? Yung budget ng 2025, kaya napakaraming insertions doon, kasi malaking bahagi ng mga pondo na yun ng 2025, parang binigay, parang lagay sa mga kongresista kapalit ng boto nila sa impeachment ni Sara. Siyempre, dinideny nila yan. Tayo rin hindi natin alam anong totoo. Yes. Pero ngayong 2026 budget, wala na dyan. Kaya yung sinasabi nila Amy Marcos, yung 2026 budget, mayroon na namang nakalagay dyan para sa panglagay sa mga kongresista, para suportahan na naman ang impeachment ni Sara. Wala na. Wala na dyan. Kung noong 2025 budget, totoo man yan, gaya ng akusasyon nila ng kampo ng DDS, tapos ngayong 2026 wala yan, kapag hindi sumuporta itong mga kongresistang ito sa impeachment ni Sara, parang tinatanggap nila na totoo nga. Kapag hindi nila sinuportahan ang impeachment ngayon ni Sara, lumalabas niyan, kaya sila sumuporta noong 2025 dahil may binigay sa kanila. Parang yun ang sabi nga ni Benny Abante. Kaya sabi niya, hindi excited ang mga kongresista ngayon sa impeachment ni Sara. At yan din yung sinasabi nito ni Ronaldo Puno. Kaya dapat sana itong mga kongresista suportahan nila ang impeachment laban kay Sara. Tama. Hindi dahil wala sa kanilang ibibigay, kundi dahil sa paninindigan nila. Prinsipyo. Nakita nyo? Yan ang pagkakaiba noong mga talagang nagsusulong ng impeachment ni Sara. Correct. Na dahil sa prinsipyo. Ito kasing mga kongresistang ito, lalo na itong si Ronnie Puno, sa mga paliwanag niya, maraming problema sila sa Kongreso.
Hindi na daw muna nila nakikita yung impeachment na yan. Sila nga daw sa mga kongresista, hindi na nila alam kung paano na sila dahil dyan sa budget na yan. Ha? Marami daw na bago sa budget. Kinakasuhan nyo kami, hinahabol nyo kami sa mga anomalya sa flood control. Pangalawa, yung mga budget namin, hindi nyo sinunod. Pangatlo, yung mga tupad, yung mga payouts, yung mga ayuda, hindi nyo na kami isasama. Ang dami naming problema ang mga kongresista sa ginawa nyong yan. Tapos ngayon, papasuportahin nyo kami sa impeachment? Nakukuha nyo? Ganun lang naman kasimple yan. Kung ganon mga kaibigan, mga trapo talaga. Di ba? Pera-pera lang no? Walang pondo, walang prinsipyo. Ano to, galit sila sa ginawang pagbabago ng ating Pangulong Marcos para matigil ang korupsyon? Dahil ba tinatamaan ang mga kapwa nila congressman sa issue ng flood control corruption na ito? Rason na yon para ayaw nila sa anumang impeachment? Ibang klase no mga kaibigan? Tapos talagang reklamador di ba? Nawala daw pondo, ibang klase mga kaibigan. Dahil lang doon mga kaibigan, kaya ayaw na nila sa impeachment. Kaya nga sinasabi ni attorney dito kung ganun naman pala, edi kung hindi prinsipyo ang pinairal, edi pinatunayan na ninyo na bayad kayo nung una. Kaya kayo pumirma. Ay nako talaga Kung gusto kasi nila Puno at ng mga kongresista, yung dating kalakaran, ganun pa rin. Ay nabago may mga pagbabago. Ngayon daw, hindi na nila alam kung paano sila magre-respond sa mga constituents nila. Humihingi daw ng tulong ang mga constituents nila. Hindi na raw sila pwede. Bawal na. Kasi yung budget daw ngayon, yung mga ayuda-ayuda, yung mga payouts, bawal na ang mga kongresista at politiko. Kaya hindi daw nila maunawaan ano nang gagawin nila. Ay yung pala ang dahilan. Parang ang daming reklamo nito ni Puno Yun na nga. Sa nangyayaring ito, pabor na pabor ito kila Argo at kila Sara Duterte. Makakaligtas si Sara dahil dito. Kaya malungkot. Anong dapat nating gawin? Kalampagin natin ang Kongreso, mga kabunyo. Kalampagin natin sila. Kung noon ang kinakalampag natin Senado, Kung noon ang kinakalampag natin Senado, si Chis Escudero, ngayon ang Senado matino. Ngayon naman, ito naman mga kongresista ang problema. Yun mga kaibigan, trapo talaga no? Isipin nyo yun, reklamador sa pondo. Gusto pa nila magmukhang kawawa ang taong bayan at nanlilimos sa mga congressman para lang humingi ng mga ayuda o anumang tulong galing gobyerno. Buti nga pinahinto ng ating presidente yan mga kaibigan, iyang guarantee letter na yan. Nagmumukhang utang na loob pa natin yan sa mga congressman at sa mga politiko. Di po ba? Kaya tama lang mga kaibigan na kalampagin ang Kamara. Tulad na lamang na kalampagin din natin itong mga makaduterteng senador tulad ni Bato at ni Robin Padilla, mga kaibigan. Mantakin nyo mga kaibigan, hindi na nga nagpapapasok ng ilang buwan itong si Senador Bato at tuloy-tuloy pa din ang sahod niya. Tapos sarap buhay daw pati mga kamag-anak ni Bato na halos lahat, mga kaibigan. Ayan na mga kamag-anak ni Senador Bato, lahat ay may posisyon sa Senado. Ngayon mga kaibigan, madami ang nagrereklamo at gustong sibakin itong si Bato de la Rosa dyan sa Senado dahil nga sa absenero na nga, hindi pa nagagampanan ng mabuti yung pagiging senador. Pero mga kaibigan, to the rescue, itong si Robin Padilla, ayon sa kanya, bakit po mainit kayo kay Senador Ronald Bato de la Rosa? Ano po kaya ang ipinuputok ng inggit at kailangan pag-interesan ang pagpataw sa kanya ng mga parusa sa hindi pag-attend sa sesyon? Ay naku mga kaibigan, Ang tindi mga kaibigan. Kaya sinasabihang tanga itong senador na to Hindi man lang kasi nag-iisip ng logical reasoning para ipagtanggol ang kanyang tropa na si Bato. Grabe mga kaibigan, Ay, nako talaga. Kaya naman mga kaibigan, ayon sa mga kababayan natin, yung mga netizens, kaya nagbumukhang payaso sa Senado Basahin natin to mga kaibigan. Funny talaga si Idol. Nakakatawa talaga yung mga reasoning niya. Komedyante, di ba? Sabi niya action star dito mukhang payaso sa Senado. Ay, nako talaga Ungas, sabihin mo yung kaibigan mo, huwag siyang duwag. Tama. Wala pa namang warrant, nagtatago na. Sayang pinapasweldo dyan. Magtatatlong buwan na, di pa pumapasok. Which is true mga kaibigan Yun na nga Di ba? Imbis na
sabihin mo dyan sa tropa mo na pumasok na lang para magampanan yung trabaho niya, abay pinagtatanggol pa. Gina-justify pa yung pagiging absenero. Ibang klase talaga mga dilis, oo. Eto maganda to mga kaibigan, ayon sa isang netizen. Mukhang malayo sinasabi mo, Robin. Una pa lang, sino po ba ibinoto ng taong bayan? 'Di ba? Mismong si Bato, hindi yung staff niya. Kung ganun naman pala po ang pananaw nyo, dapat pala umalis na lang siya sa pagiging senador. Magagawa naman pala ng staff niya ang tungkulin niya bilang senador. Ano pa ang silbi niya? Sayang lang ang pasweldo sa kanya. Real talk mga kaibigan sa isang kababayan natin. Totoo naman po, di ba? So pwede pala na wag na lang pumasok at umabsent na lang ang mga senador. Total, may mga staff at tuloy-tuloy ang mga sahod. Tapos, walang penalty, walang sanction sa ethics. Diba? Libre lang na umabsent itong si Bato de la Rosa na wala man lang na kahit anong pwede nating isang pangkaso laban sa kanya o pwede na siyang patalsikin. Wala lang. Ganun lang. Ang tindi mga kaibigan, talagang komedyante, payaso talaga to sa Senado. O, ganyan po kasi ang mga makadilis, takot sa accountability. Mapa-impeachment man yan o mga kasong plunder, basta mga kaalyado nila, abay sigurado, protektado. Oo, kahit na harap-harapan na yung ebidensya at pagbabalahura sa batas, abay pilit po nilang inililihis para sa kanilang amo at sa kanilang mga kaalyado. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.